Ipinatutupad po ngayon ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang probinsyang naapektuhan ng nagdaang masamang panahon, pati na mga apektado ng nag-aalborotong Bulkan Mayon. Pero naipatutupad nga ba ito ng maayos? Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. Walang paggalaw sa presyo ng mga bilihin sa Kamuning Market, kabilang ng isda tulad ng bangus, emelda, tulyasan, tilapia, galunggong at maya-maya. Gayon din ang presyo ng karne ng baka at baboy. Ayon sa mga nagtitinda ng manok, hindi pa sila nagtataas presyo kahit pinatungan na raw ng mga supplier ang benta sa kanila. Halos araw-araw na naman sila nagtataas. Hanggang Pasko na yan, hindi na yung bababa. Pero tila kabaligtaran ito sa Lawag, Ilocos Norte. Nagmahal kasi ang ilang bilihin tulad ng gulay kahit nasa state of calamity ang lalawigan. Epekto raw ito ng pananalasa ng bagyong Mario. Kabilang sa mga nagmahal ang mga nabubulok ng talong at kalabasa. 5 hanggang 10 piso kada kilo ang tinaas sa presyo ng mga ito. Dapat may price watch ng DTI kasi karamihan ng dapat kung naka-state of calamities ka, dapat naka-price freeze. Ang mga opisyal naman ng DTI sa Marikina City nagsagawa ng surprise inspection para matiyak na ipinapatupad ang price freeze sa lungsod na nasa state of calamity. Sinita nilang ilang supermarket dahil 50 sentimo hanggang halos 2 piso raw ang iminahal ng ilang brand ng kape, gatas at sardinas. Hindi nila tiyak kung ginawa ang taas presyo bago o pagkatapos ng bagyo, pero tiyak daw na lagpas ito sa itinakdang SRP o Suggested Retail Price. Kaya pinapalitan ng DTI ang kanilang mga price tag. As we did in the past, we will have to go back and see kung talaga na-comply na sila. Nagpatupad din ng price freeze ang lungsod ng Cebu matapos ideklara ang state of calamity dahil sa naranasang matinding baha nitong nakaraang linggo. 60 araw magtatagal ang price freeze sa mga pangunahing produkto tulad ng sardinas, gatas at sabong panlaba. Tutulong na rin ang Department of Agriculture sa pagmomonitor ng presyo ng bigas, manok, baboy, baka at gulay. Hinihikayat din ng DTI ang publiko na i-report ang mga negosyanteng nananamantala. Epektibo rin ang price freeze sa lalawigan ng Cainta, Rizal, Ilocos Sur, North Cotabato, Calasiao, Pangasinan, La Paz, Tarlac at sa higit 50 barangay sa Albay na apektado naman ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.